Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo na muli nating pinagkalooban ng pagkakataong magkita-kita sa umagang ito sa simula ng isang bagong linggo sa unang araw ng Lunes na ito, ika-9 ng Marso. Anumang pinagdaanan natin sa nakaraang linggo, anumang pagsubok, anumang tagumpay, anumang kalungkutan o kagalakan, narito tayo ngayon, buhay, humihinga at handang tahakin ang isang bagong simula. Hindi aksidente na ikaw ay gising ngayong umaga. Hindi nagkataon lamang na narito ka ngayon, nakikinig, nananalangin at bukas ang iyong puso sa mensahe ng Diyos. Ang Panginoon ay may layunin para sa araw na ito sa iyong buhay. At ako ay lubhang nasasabik na ibahagi sa inyo ang napakagandang katotohanan na dala ng salita ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Nais ko pong magpasalamat ng buong puso sa bawat isa sa inyo na naglaan ng inyong oras upang makinig, upang manalangin, upang magbukas ng inyong puso sa presensya ng aming Panginoon. Alam ko na marami sa inyo ay may mga pinagdadaanan, may mga problema sa trabaho, may mga alalahanin sa pamilya, may mga sakit sa katawan, may mga pangamba sa hinaharap. Ngunit narito kayo, pumipili na magsimula ng inyong araw kasama ang Diyos. At ito ay isang desisyon na magdudulot ng pagpapala na higit pa sa inyong inaasahan. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa inyong dedikasyon na hanapin ang mukha ng Panginoon bago pa man magsimula ang inyong araw. Salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala na ang Diyos ay makikinig, tutugon at magbibigay ng lakas na kailangan ninyo. Ngayong umaga, nais kong pag-usapan natin ang isang napakahalagang katotohanan na kailangan nating marinig. Nakikita ng Diyos ang inyong pagsisikap. Hindi nakakatago sa Kanya ang bawat pagod na hakbang, ang bawat luhang pumatak sa gitna ng gabi, ang bawat pagtitiis sa kabila ng hirap, ang bawat pagsisikap na bumangon kahit tila wala ng lakas. Ang ating Diyos ay hindi bulag, Siya ay hindi bingi, Siya ay hindi walang pakialam. Sa katunayan, mas nakikita Niya pa nga ang ating mga pagsisikap kaysa sa nakikita ng sinuman. At hindi lamang nakikita, kundi pinahahalagahan Niya ito ng higit pa sa ating maiisip. Ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa kung paano nais ng Panginoon na pararangalan kayo dahil sa inyong tiyaga, dahil sa inyong katapatan, dahil sa inyong walang sawang paglaban sa buhay. Ang ating bersikulo para ngayong umaga ay matatagpuan sa 1 Samuel 2:30, kung saan sinabi ng Panginoon, "Yaong mga gumagalang sa akin ay aking pararangalan, ngunit yaong mga humahamak sa akin ay magiging hamak." Pakinggan po natin itong mabuti. Ang Diyos mismo ay nagsasalita rito at gumagawa siya ng isang solemne na pangako. Ang mga gumagalang sa Kanya, ang mga nananatiling tapat, ang mga patuloy na nagsisikap sa gitna ng lahat ng pagsubok, ay Kanyang pararangalan. Hindi ito simpleng salita lamang. Ito ay isang pangako mula sa Diyos na hindi kailanman nagsisinungaling, mula sa Diyos na walang pagbabago, mula sa Diyos na ang mga salita ay mas matatag pa kaysa sa kalangitan at lupa. Kapag sinabi ng Diyos na pararangalan ka niya, maniwala ka na ito ay mangyayari. Hindi mahalaga kung gaano katagal, hindi mahalaga kung gaano kahirap ang daan, ang pangako ng Diyos ay mangyayari. At bago tayo magpatuloy sa ating malalim na panalangin ngayong umaga, nais ko kayong anyayahan na makilahok ng buong puso. Kung ikaw ay nanonood o nakikinig ngayon, huwag kang magiging passive na tagapakinig lamang. Sumang-ayon ka sa mga panalangin na ating isasagawa. Magsalita ng Amen kung ikaw ay sumasang-ayon. Itaas ang iyong mga kamay sa pagsuko at pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Buksan ang iyong bibig at magsalita ng mga salita ng papuri at pasasalamat. Hayaang dumaloy ang Espiritu Santo sa iyong puso habang tayo ay nananalangin. Hindi ito simpleng ritual
o gawain na dapat tapusin lamang. Ito ay isang totoong pakikipag-ugnayan sa Diyos na buhay, sa Diyos na naririto, sa Diyos na handang gumawa ng mga himala sa iyong buhay ngayong araw na ito. Kaya naman, ihanda ang iyong puso, alisin ang lahat ng distraksyon at magsimula tayong lumapit sa trono ng biyaya. Aking minamahal na Panginoon at Diyos, Ama naming makapangyarihan sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupugay. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ang lumikha ng lahat ng nakikita at hindi nakikita, ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. Ikaw ang aming lakas, ang aming kanlungan, ang aming tanglaw sa dilim, ang aming pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Wala kaming ibang malalapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala kaming ibang magtitiwala kundi sa iyong pangalan lamang. Kaya ngayong umaga, sa simula ng linggong ito, sa unang araw ng aming paggawa, sa unang hakbang ng aming paglalakbay, kami ay humaharap sa iyo na may kamay na nakabukas, puso na handang tumanggap at espiritong uhaw sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataong makita ang araw na ito. Maraming tao ang natulog kagabi, ngunit hindi na nagising pa. Maraming pamilya ang nagluluksa ngayong umaga dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming ospital ang puno ng mga taong nananalangin na sana ay mabigyan pa sila ng isa pang araw. At kami, Panginoon, kami ay narito buhay, may lakas, may kakayahan pang magsalita, may oportunidad pang magdasal. Paano po namin hindi mapapasalamatan ang gayong pagpapala? Salamat sa hangin na aming nilalanghap, salamat sa tibok ng aming puso, salamat sa bawat paggalaw ng aming katawan. Salamat sa mga mata naming nakakakita, sa mga tainga naming nakaririnig, sa mga paa naming nakakapaglakad. Lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon, at kami ay walang ibang magagawa kundi magpasalamat ng paulit-ulit. Salamat po sa pagmamahal mo na hindi kailanman natatapos, sa habag mo na bago tuwing umaga, sa tiyaga mo sa kabila ng aming mga kahinaan. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami perpekto. Marami kaming pagkakamali, marami kaming pagkukulang, marami kaming kasalanang ginawa laban sa iyo. May mga panahon na sumuko kami, may mga panahon na nagreklamo kami, may mga panahon na nag-alinlangan kami sa iyong kabutihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naririto ka pa rin, nagmamahal pa rin, nag-aalaga pa rin, nagbibigay pa rin ng pagkakataon. Ang ganitong uri ng pagmamahal, Panginoon, ay higit sa aming pangunawa. Ito ay pagmamahal na walang kondisyon, walang hangganan, walang pagod. Ngayong umaga, aming kinikilala ang iyong presensya dito sa aming gitna. Naniniwala kami, Panginoon, na nasaan ang 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, nariyan ka sa gitna. Naniniwala kami na hindi ka malayo, hindi ka umaalis, hindi ka tumatagal, dahil ikaw ay palaging nandyan. Ang aming problema lang ay madalas kaming nakatuon sa aming mga sariling problema, sa aming mga alalahanin, sa aming mga takot, kaya hindi namin napapansin ang iyong presensya. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, aming ginagawa ang malinaw na desisyon na kilalanin ka, tawagin ka, anyayahan ka na gawing buhay at makapangyarihan ang aming panalangin. Pumarito ka, Espiritu Santo. Pumarito ka at punan ang lugar na ito. Punan ang mga puso ng bawat isang nakikinig, punan ang bawat sulok ng aming buhay na nangangailangan ng iyong paghipo. At ngayon, Panginoon, nais naming pag-usapan ang temang ibinigay mo sa amin ngayong umaga. Nakikita mo ang aming pagsisikap at nais mong pararangalan kami. Ito po ay isang katotohanang kailangan naming marinig dahil sa mga panahong ito, madalas kaming nakakaramdam na walang nakakakita sa aming pinaggagawa. Nagsusumikap kami sa trabaho ngunit tila hindi napapansin ng aming mga boss. Nag-aalaga kami ng aming pamilya ngunit tila itinuturing na obligasyon lamang.
Nagsasakripisyo kami para sa iba, ngunit walang pasasalamat na natatanggap. Nagtitiis kami sa hirap, ngunit walang nakakakita. At sa mga oras na iyon, Panginoon, napakadali nating manghina, napakadali nating sumuko, napakadali nating magsabi na bakit pa ako magsisikap. Ngunit naririto ang mensahe ngayong umaga, kahit na walang ibang nakakakita, nakikita ka. Kahit na walang ibang nakaka-appreciate, pinahahalagahan mo. Kahit na walang ibang tumatango, ikaw ay nagagalak sa aming katapatan. Ang ating bersikulo kanina mula sa 1 Samuel 2:30 ay nagsasabi na ang mga gumagalang sa Diyos ay pararangalan. Ito ay isang prinsipyo na makikita natin sa buong Biblia. Hindi lamang ito isang pagpapahayag, ito ay isang spiritual law na gumagana sa kaharian ng Diyos. Kapag ginagalang natin ang Diyos, kapag nananatili tayong tapat kahit walang nakakakita, kapag patuloy tayong gumagawa ng tama kahit mahirap, ang Diyos mismo ay sumasalimbay at nagsasabi, ang taong ito ay dapat kong pararangalan. At ang paggalang sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsamba tuwing linggo o pagdasal bago kumain. Ang paggalang sa Diyos ay makikita sa kung paano natin ginugugol ang ating araw-araw na buhay. Nakikita ito sa ating pagiging matapat sa trabaho kahit walang nakakakita. Nakikita ito sa ating pagiging mabuting magulang kahit pagod na tayo. Nakikita ito sa ating pagpili na gumawa ng tama kahit mas madali ang mali. Nakikita ito sa ating pagtitiyaga sa mga pangako ng Diyos kahit matagal na panahon nang naghihintay. Alam niyo po ba na ang Diyos ay may record ng lahat ng inyong ginagawa? Sa Malakias 3:16, sinabi na may aklat ng alaala na isinulat sa harap ng Panginoon para sa mga natatakot sa Kanya at nag-iisip sa Kanyang pangalan. Ibig sabihin, may journal ang Diyos kung saan nakalagay ang bawat pagkilos ng paggalang na ginawa ninyo. Ang bawat umagang gumising kayo upang manalangin kahit kulang sa tulog, nakalagay iyon. Ang bawat pagkakataong pumili kayong magpatawad kahit nahihirapan kayo, nakalagay iyon. Ang bawat beses na nagbigay kayo kahit kaunti lang ang mayroon, nakalagay iyon. Ang bawat panahong nanatili kayong tapat sa inyong asawa kahit may mga tukso, nakalagay iyon. Walang nakakaligtas sa mata ng Diyos, walang nakakalimutan. At sa tamang panahon, sa perfect timing ng Diyos, ang lahat ng iyan ay pararangalan. Ngunit mahalaga rin po na maintindihan natin ang ating kondisyon bilang mga tao. Tayo po ay mahina. Tayo ay mabilis mapagod. Tayo ay madaling mawalan ng pag-asa. May mga umaga na gustong-gusto na lamang nating manatili sa kama at hindi na lumabas pa. May mga araw na naiisip natin, bakit ba ako patuloy na nagsusumikap? Para saan ba ang lahat ng ito? May mga gabi na umiiyak tayo dahil sa bigat ng ating mga dalang responsibilidad. May mga panahon na nararamdaman nating nag-iisa tayo sa ating pakikibaka. At ito ay normal, ito ay bahagi ng pagiging tao. Hindi natin kailangang magpanggap na matatag tayo palagi. Hindi natin kailangang itago ang ating mga luha. Ang Diyos ay hindi humihingi ng mga taong walang kahinaan. Ang hinahanap niya ay mga taong sa kabila ng kanilang kahinaan ay pipiliin pa rin siyang sundin, pipiliin pa rin siyang pagkatiwalaan, pipiliin pa rin siyang galangan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nananalangin para sa lakas. Kami ay nananalangin na bigyan mo kami ng kakayahang magpatuloy kahit pagod na. Sabi mo po sa 2 Corinto 12:9, sukat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Panginoon, kami ay umaasa sa salitang iyan. Kami ay umaasa na sa aming kahinaan, doon lalabas ang iyong lakas. Sa aming kawalan, doon lalabas ang iyong kasaganaan. Sa aming pagkapagod, doon lalabas ang iyong enerhiya. Kaya aming inialay sa iyo ang lahat ng aming kahinaan ngayong umaga. Kunin mo ito at palitan ng iyong kalakasan. Panginoon, kami ay nanalangin para sa lahat ng mga taong nananalangin ngayong umaga.
na pagod na sa pagsisikap. May mga nanay na pagod na sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, lalo na yung may mga anak na may special needs. May mga ama na pagod na sa pagtatrabaho ng doble o triple na trabaho upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. May mga single parents na mag-isa sa lahat ng pasanin. May mga manggagawa na umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi, ngunit ang sahod ay kulang pa rin. May mga estudyante na nag-aaral habang nagtatrabaho upang tustusan ang kanilang pag-aaral. May mga taong may malalaking pangarap, ngunit tila walang nangyayari kahit gaano sila magsikap. Panginoon, para sa lahat ng taong ito, aming idinadalangin na hayaan silang maramdaman ang iyong presensya ngayong umaga. Sabihin mo sa kanilang puso na nakikita mo sila, pinapahalagahan mo sila at paparating na ang oras ng kanilang parangal. Kami rin po ay nanalangin para sa mga taong nasa gitna ng mga pagsubok sa kanilang propesyon o negosyo. May mga negosyante na halos maubos na ang kanilang kapital at hindi alam kung paano babangon. May mga profesional na nakatanggap ng unfair treatment sa kanilang trabaho. May mga OFW na malayo sa pamilya at nakakaranas ng diskriminasyon. May mga online workers na nag-aabang ng clients. May mga vendors at drivers na hirap kumita araw-araw. Panginoon, marinig mo ang panalangin naming para sa kanila. Sabi mo sa Salmo 75:6-7, sapagkat hindi buhat sa silanganan o sa kalunuran o mula sa ilang nanggagaling ang pagpapataas, kundi ang Diyos ay siyang humahatol, ibinababa niya ang isa at itinataas ang iba. Panginoon, aming pinaniniwalaan na ikaw ang magpapataas sa kanila. Hindi tao ang magpapataas, hindi connections, hindi galing o talento lamang, kundi ikaw, Panginoon. Kaya aming hinihiling na sa tamang panahon, itaas mo sila. Bigyan mo sila ng breakthrough na matagal na nilang hinihintay. Panginoon, nanalangin din kami para sa mga taong walang trabaho ngayon. May mga naghihintay ng job offer. May mga sumali sa maraming interviews pero walang tumatawag. May mga nag-send ng libu-libong resumes pero walang response. Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga imposible. Ikaw ang Diyos na nakakagawa ng daan sa mga lugar na tila walang daan. Aming idinadalangin na sa linggong ito, sa buwan na ito, ay magbukas ka ng mga pinto para sa kanila. Ikonekta mo sila sa tamang mga tao. Dalhin mo sila sa tamang mga lugar. Bigyan mo sila ng pabor na lampas sa kanilang qualifications. At habang naghihintay sila, Panginoon, panatilihin mo ang kanilang pag-asa, panatilihin mo ang kanilang paniniwala, panatilihin mo ang kanilang tiwala na ikaw ay gumagawa kahit hindi pa nila nakikita. At Panginoon, nanalangin din kami para sa mga taong may trabaho pero hindi masaya o fulfilled. May mga taong pumapasok araw-araw sa trabaho na parang parusa. May mga nahaharas ng kanilang mga boss o katrabaho. May mga ginagawang labag sa kanilang konsensya dahil sa takot na mawala ng trabaho. Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom kung ano ang dapat nilang gawin. Kung kailangan nilang manatili, bigyan mo sila ng grace at lakas. Kung kailangan nilang umalis, gawing malinaw ang iyong direksyon at ihanda ang susunod na yugto. At higit sa lahat, Panginoon, kahit saan sila, gawin mo silang liwanag at asin sa kanilang mga workplace. Gawin mo silang instrumento ng iyong kabutihan at kapayapaan. At ngayon, Panginoon, nais naming pumasok sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng aming intercessory prayer. Alam naming hindi lamang para sa aming sarili tayo nananalangin, kundi para sa iba. Tinuruan mo kami na mahalin ang aming kapwa tulad ng aming sarili. At ang isa sa pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pag-intercede para sa kanila sa panalangin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nagsisimula sa pinakamalapit sa amin, ang aming mga pamilya. Panginoon, ikaw po ang nagtatatag ng pamilya. Ikaw ang nagdisenyo nito bilang pundasyon ng lipunan at ng simbahan. Ngunit alam po namin na sa mga panahong ito,
Ang pamilya ay lubhang inaatake ng kaaway. May mga pamilyang naghihiwalay. May mga magulang at anak na hindi nag-uusap. May mga kapatid na nagkakalaban. May mga asawang nagtatago ng mga lihim. Panginoon, kami ay umaasa sa iyo na pagalingin at ibalik ang mga pamilyang ito. Sabi mo sa Malakias 4:6 na ang puso ng mga ama ay papawiin sa mga anak at ang puso ng mga anak ay papawiin sa kanilang mga ama. Ito ang aming panalangin ngayong umaga, Panginoon. Ibalik mo ang pagmamahal sa loob ng mga pamilya. Alisin mo ang galit, ang sama ng loob, ang pride na humahadlang sa pagkakaisa. Nanalangin kami para sa mga mag-asawa na nasa crisis sa kanilang relasyon. May mga nag-aaway ng palagi, may mga natutulog na magkaiba, may mga nag-iisip na ng diborsyo o annulment. Panginoon, pumasok ka sa mga marriage na iyan. Pagalingin mo ang mga sugat. Palakasin mo muli ang pagmamahal na dati nilang naramdaman. Tulungan mo silang alalahanin kung bakit sila nag-asawa sa simula. At bigyan mo sila ng grace na magpatawad, mag-adjust at magsimula muli. Sabi mo sa Mateo 19:6 na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Panginoon, ipinaalala namin sa iyo ang salitang iyan. Ipaglaban mo ang mga marriage na ito. Huwag mong hayaang manalo ang kaaway. Nanalangin din kami para sa mga magulang na nahihirapang disiplinahin ang kanilang mga anak. May mga batang suwail, may mga teenagers na rebelde, may mga young adults na lumalayo sa Diyos. Panginoon, alam naming masakit ito sa mga magulang. Alam naming umiiyak sila sa gabi, nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya aming idinadalangin na igawad mo sa mga magulang na ito ang wisdom ni Solomon. Turuan mo silang disiplinahin na may pagmamahal. Bigyan mo sila ng tamang mga salita na sasabihin. At Panginoon, gumawa ka sa mga puso ng mga anak na iyon. Buksan mo ang kanilang mga mata sa katotohanan. Ibalik mo sila sa tamang landas bago pa lumala ang kanilang sitwasyon. Nanalangin din kami para sa mga anak na may mga magulang na may addiction, may anger issues o may abusive behavior. Panginoon, protektahan mo ang mga batang ito. Iligtas mo sila mula sa trauma. At Panginoon, gumawa ka sa mga magulang na iyon. Palayain mo sila sa mga kadena na bumabalot sa kanila. Dalhin mo sila sa rehabilitation, sa counseling, sa tamang tulong na kailangan nila. At Panginoon, gamitin mo ang sitwasyong ito upang magdala ng pagbabago, hindi ng pagkasira. Nanalangin din kami para sa mga lolo at lola na nag-aalaga ng kanilang mga apo dahil ang mga magulang ay wala o hindi makagawa ng responsibilidad. Bigyan mo sila ng lakas, Panginoon. Sa edad nila, mahirap nang mag-alaga ng mga bata. Kaya aming hinihiling na pagaanin mo ang kanilang pasanin. Bigyan mo sila ng kalusugan, bigyan mo sila ng resources, at Panginoon, gantimpalaan mo ang kanilang sakripisyo sa tamang panahon. Panginoon, nanalangin din kami para sa kalusugan ng bawat isa. Alam po namin na walang saysay ang kayamanan, walang saysay ang tagumpay kung ang kalusugan ay wala. Kaya ngayong umaga, kami ay umaasa sa iyo bilang ang Diyos na nagpapagaling. Sabi mo sa Exodo 15:26, Ako ang Panginoon na iyong manggagamot. Hindi ako ay isa sa mga manggagamot, kundi ako ang Panginoon na iyong manggagamot. Ibig sabihin, ikaw ang ultimate healer. Ang mga doktor at gamot ay instruments lamang, ngunit ikaw ang tunay na nagpapagaling. Kaya aming idinadalangin ngayong umaga para sa lahat ng may sakit. Para sa mga may cancer, hipuin mo sila ngayon, Panginoon. Pasabugin mo ang bawat cancer cell. Palakasin mo ang kanilang immune system. Gumawa ng miracle sa kanilang katawan. Para sa mga may diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney problems, hipuin mo sila, Panginoon. Ayusin mo ang kanilang mga functions ng katawan. Ibalik mo sila sa normal. Para sa mga may arthritis, osteoporosis at iba pang sakit sa buto at muscles, alisin mo ang sakit, Panginoon. Bigyan mo sila ng mobility at kalayaan na muli.
Para sa mga may sakit na walang diagnosis pa, Panginoon, ilantad mo kung ano ang problema at magdala ng solusyon. Nanalangin din kami para sa mental health ng mga tao. May mga dumaranas ng depression, anxiety, PTSD, bipolar disorder at iba pang mental health conditions. Panginoon, alam naming ito ay tunay na sakit, hindi lamang nasa isip o kulang sa pananampalataya. Kaya aming idinadalangin na magdala ka ng pagpapagaling, hindi lamang spiritual kundi pati emotional at psychological. Dalhin mo sila sa tamang therapists at counselors. Gumawa ang mga gamot kung kailangan. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan silang maramdaman na hindi sila nag-iisa, na ikaw ay kasama nila kahit sa pinakamadilim na oras. Panginoon, nanalangin din kami para sa liberasyon ng mga tao mula sa iba't ibang uri ng pagkakasakit. May mga tao na nasasakal ng addiction sa alak, droga, gambling, pornografiya at iba pa. Panginoon, ikaw ang breaker of chains, ikaw ang nagpapalaya sa mga bihag. Kaya aming idinadalangin na basagin mo ang mga tanikala na ito. Palayain mo ang mga taong ito mula sa gahis ng kasalanan. Bigyan mo sila ng kapangyarihan na tumanggi sa tukso. Ikonekta mo sila sa mga accountability partners at support groups. At Panginoon, palakasin mo ang kanilang kalooban na manatiling malaya. May mga tao rin na may mga takot na kontrolado ang kanilang buhay. Takot sa kahirapan, takot sa kamatayan, takot sa rejection, takot sa pagkabigo. Panginoon, sabi mo sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Kaya aming idinadalangin na alisin mo ang spirit of fear sa mga buhay na ito. Palitan mo ng peace na lampas sa pangunawa. Palitan mo ng courage na hindi nagmumula sa sarili kundi sa iyo. Ngayong Lunes, Panginoon, nanalangin kami para sa lahat ng mga specific situations na kinakaharap ng mga tao. May mga umaalis ngayong umaga para sa importante interview o meeting. Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom at clarity ng isip. Gawing pabor ang resulta. May mga magbubukas ng kanilang negosyo o launching ng bagong produkto. Panginoon, bigyan mo ng success, dalhan ng customers at clients. May mga mag-e-exam para sa board, licensure o promotion. Panginoon, tulungan mo silang makapasa. Maalala nila ang pinag-aralan. May mga pupunta sa korte para sa legal battles. Panginoon, ikaw ang Supreme Judge. Magdala ng hustisya, may mga pupunta sa ospital para sa check-up, tests o surgery. Panginoon, gawing favorable ang lahat ng resulta. Panginoon, nanalangin din kami para sa aming bansa. Alam po namin na ang Pilipinas ay dumaan at dumaraan sa maraming pagsubok. May korupsyon sa gobyerno, may kahirapan sa mga masa, may karahasan sa mga kalye, may natural disasters na dumarating. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na mahal mo ang bansang ito. Ikaw ang naglagay sa amin dito. Kaya aming idinadalangin na bumaba ka at gumawa ng pagbabago sa bansa natin. Sabi mo sa 2 Chronica 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at humanap ng aking mukha at magsihiwalay sa kanilang mga masamang lakad, kung magkagayoy diringin ko mula sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Panginoon, ito ang aming ginagawa ngayong umaga. Kami ay nagpapakumbaba, nananalangin, humahanap ng iyong mukha. Kaya aming hinihiling na marinig mo kami at pagalingin ang aming bansa. Nanalangin kami para sa aming mga pinuno, ang presidente, ang mga senador at kongresista, ang mga mayors at governors, ang mga judges at mga nasa military at pulis. Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom na pamunuan ng tama. Alisin mo ang korupsyon sa kanilang mga puso. Gawing transparent ang kanilang mga gawa. At kung may mga taong hindi karapat-dapat sa posisyon, Panginoon, alisin mo sila at palitan ng mga taong may takot sa iyo.
Panginoon, nanalangin din kami para sa iyong iglesia sa buong mundo at dito sa Pilipinas. Salamat po sa bawat local church na patuloy na naglilingkod, nangangaral ng salita at nag-aalaga sa mga tao. Ngunit aming nakikita rin, Panginoon, na may mga simbahan na lumamig na mas interesado sa pera kaysa sa mga kaluluwa na puno ng politika at away. Panginoon, gumawa ka ng revival sa iglesia. Dalhan ng fresh fire, gisingin ang mga tulog, alisin ang mga maling doktrina, itayo ang mga tunay na pastors at leaders na may puso para sa iyo at sa mga tao. Nanalangin din kami para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. May mga kaibigan at kamag-anak na namin na hanggang ngayon ay hindi pa tumanggap ng iyong kaligtasan. Panginoon, gumawa ka sa kanilang mga puso. Buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Magdala ng mga circumstances na magpapahinga sa kanila upang magtanong tungkol sa iyo. At gamitin mo kami bilang instruments upang magdala ng testimonya at mensahe ng Ebanghelyo. At Panginoon, nanalangin kami para sa mga taong nananalangin ngayon sa community na ito ng viewers at listeners. Salamat po sa bawat isa na tuwing umaga ay nandirito, nakikinig, nananalangin at naniniwalang gumagawa ka. Aming idinadalangin na pagpalain mo sila ng husto. Dalhin ng mga sagot sa kanilang mga panalangin. Gawing prosperous ang kanilang mga negosyo at trabaho. Protektahan ang kanilang mga pamilya. Palaguin ang kanilang faith. At Panginoon, gamitin mo sila upang maging blessing sa iba. At ngayon, Panginoon, nais naming pag-usapan ang napakahalagang aspeto ng buhay na hindi natin maaaring huwag pagdasalan, ang aming pinansyal na sitwasyon at trabaho. Alam po namin na maraming tao ang nag-aalangan na ipanalangin ito dahil iniisip nila na ito ay masyadong worldly o material. Ngunit Panginoon, alam naming interesado ka sa bawat aspeto ng aming buhay, kabilang ang aming prakal na pangangailangan. Hindi mo naman sinabi na huwag kaming mag-alala sa bukas at tapos ay hayaan kaming magutom. Sa katunayan, maraming beses sa Biblia na ipinangako mo ang provisyon para sa mga tumatahak sa iyong mga landas. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nananalangin para sa provisyon. Sabi mo sa Filipos 4:19, at tutuparin ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, kami ay umaasa sa pangakong iyan. Marami sa aming may mga bills na dapat bayaran, may utang na dapat tupdin, may pangangailangan ng pamilya na dapat suportahan, may mga pangarap para sa mga anak na nangangailangan ng pondo. Panginoon, kami ay naniniwala na Ikaw ay provider. Hindi dependent ang aming provision sa ekonomiya, hindi sa gobyerno, hindi sa aming boss, kundi sa iyo. Kaya aming hinihiling na magbukas ka ng mga bintana ng langit at magpaulan ng pagpapala na hindi na kami makakasalo. Panginoon, para sa mga taong walang trabaho ngayon, ito ang aming panalangin. Sa linggong ito, sa buwan na ito, magbukas ka ng mga pinto. Ayusin mo ang kanilang resume at credentials. I-konekta mo sila sa mga taong may kapangyarihan na mag-hire. Dalhin mo sila sa mga interviews kung saan sila ay magiging confident at impressive. At Panginoon, bigyan mo sila ng trabahong hindi lamang kumikita kundi fulfilling din, kung saan magagamit nila ang kanilang mga talento at kakayahan para sa iyong kaluwalhatian. Para sa mga may negosyo, Panginoon, aming idinadalangin na palakasin ang kanilang enterprises. Magdala ng mga bagong clients at customers. Palaguin ang kanilang profit. Protektahan sila sa mga scammers at masamang tao. Bigyan mo sila ng innovative ideas na magdadala ng breakthrough. At Panginoon, turuan mo silang magpatakbo ng negosyo na God-honoring, na hindi lumalampas sa iba, na fair sa mga empleyado, at na nagbibigay ng blessing sa komunidad. Para sa mga employed, Panginoon, aming idinadalangin na bigyan mo sila ng job security.
Protektahan mo sila sa layoffs at terminations. Bigyan mo sila ng promotion at salary increase sa tamang panahon. Gawing pabor ang kanilang relationship sa kanilang mga boss at katrabaho. At Panginoon, turuan mo silang maging faithful sa kanilang mga tungkulin na gumagawa hindi para sa tao kundi para sa iyo. At Panginoon, nanalangin din kami para sa financial wisdom. Alam po namin na ang problema ng marami ay hindi lamang kulang ang kita, kundi ang mga maling desisyon sa paggastos. May mga taong gumagastos ng higit sa kinikita. May mga naiimbak sa mga walang kwentang bagay. May mga nabibiktima ng mga investment scams. May mga nanghihiram ng walang kakayahang magbayad. Kaya aming idinadalangin, Panginoon, na magbigay ka ng wisdom sa pamamahala ng pera. Turuan mo kaming mag-budget ng tama. Turuan mo kaming mag-ipon para sa hinaharap. Turuan mo kaming magbigay ng tithes at offerings na may kagalakan. At Panginoon, protektahan mo kami sa mga financial traps at scams na nakaabang sa amin. Sabi mo sa Deuteronomio 8:18, kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang makakuha ka ng mga kayamanan. Panginoon, aming kinikilala na ang bawat kakayahan naming kumita ay galing sa iyo. Ang aming talino, ang aming lakas, ang aming oportunidad, lahat ay galing sa iyo. Kaya hindi kami magmamataas kapag nagkaroon ng tagumpay, kundi magpapasalamat at magbabahagi ng blessing sa iba. At ngayon, Panginoon, nais naming magpatuloy sa mas powerful na bahagi ng aming panalangin, ang prophetic declarations. Naniniwala kami na ang aming mga salita ay may kapangyarihan. Hindi lamang basta salita, kundi prophetic proclamations na sumasang-ayon sa iyong salita. Kaya ngayong umaga kami ay magsasalita ng mga bagay na wala pa na para bang mayroon na. Kami ay magdedeklara ng mga pangako mo na para bang natupad na. Kaya ito ang aming mga deklarasyon ngayong Lunes, 9 ng Marso. Itong araw na ito ay pag-aari ng Panginoon. Hindi ito ordinary Lunes. Hindi ito simpleng simula ng linggo. Ito ay special day na inihanda ng Diyos para sa amin. Ang Salmo 118:24 ay nagsasabi, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y mga galak at mangagsaya rito. Kaya ngayong umaga, kami ay pumipili na magalak, pumipili na magsaya kahit ano pa ang aming nararamdaman dahil ito ang utos ng Diyos. Idinedeklara namin na ang buong linggong ito ay puno ng pagpapala. Mula Lunes hanggang Linggo, makikita namin ang gawa ng Diyos sa aming buhay. Walang araw na sayang, walang araw na puro problema lamang. Bawat araw ay may testimony. Bawat araw ay may dahilan para magpasalamat. Sabi ng Panginoon sa Jeremias 29:11, sapagkat talastas ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng hinaharap at ng pag-asa. Kaya idinideklara namin na ang aming kinabukasan ay puno ng pag-asa, hindi ng takot. Idinedeklara namin na nakikita ng Diyos ang aming pagsisikap at pararangalan niya kami. Hindi man ngayong araw, hindi man ngayong linggo, ngunit sa perfect timing ng Diyos, darating ang aming parangal. Darating ang recognition, darating ang promotion, darating ang harvest ng lahat ng aming pinagtanim. Sabi sa Galatia 6:9, at huwag tayong mangawa sa kabutihan, sapagkat sa takdang panahon ay magsisiyani tayo kung hindi tayo manglupaypay. Kaya idinedeklara namin na hindi kami susuko, hindi kami manglulupaypay dahil alam naming paparating ang aming season ng ani. Idinedeklara namin na ang aming mga panalangin ay naririnig. Hindi basta naririnig, kundi sinasagot din. Sabi sa 1 Juan 13:15, at ito ang katapangan na taglay natin sa harap niya, na kung humingi tayo ng anumang bagay ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig niya tayo.
At kung nalalaman nating dinidinig niya tayo sa anumang bagay na aming hihingin, ay nalalaman nating nasa atin ang mga kahilingan na hiniling natin sa Kanya. Kaya idinedeklara namin na ang lahat ng aming pinanalangin ngayong umaga na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sasaguting mabuti. Idinedeklara namin na ang aming mga pamilya ay protektado. Saklaw ng dugo ni Jesus ang bawat miyembro ng aming pamilya. Walang sakit, walang aksidente, walang sakuna ang mangyayari sa amin. Sabi sa Salmo 91:10-11, walang kasamaan na mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat kaniyang uutusan ng kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya idinideklara namin na ang mga anghel ng Diyos ay naka-assign sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Idinideklara namin na ang aming kalusugan ay pinagpapagaling. Kung may sakit, ito ay nawala na sa pangalan ni Jesus. Kung may karamdaman, ito ay winarak na ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Panod Pedro 2:24 na sa pamamagitan ng kaniyang mga sugat ay kayo'y nagsigaling. Idinedeklara namin na dahil sa mga sugat ni Kristo sa krus, kami ay gumaling na. Hindi pa man nakikita ng mata, nangyari na sa spiritual realm. Idinedeklara namin na ang provisyon ay dumadaloy. Hindi kami kakaltasan, hindi kami mauubusan, hindi kami mauutang. Ang bawat pangangailangan ay natutugunan dahil ang Diyos ay El Shaddai, ang God more than enough. Sabi sa Salmo 23:1, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaya idinedeklara namin na wala kaming pagkukulang dahil ang aming pastor ay sumusuplente sa amin. Idinedeklara namin na ang aming mga pangarap ay natutupad. Ang mga impossibilities ay nagiging possibilities. Ang mga closed doors ay bumubukas. Ang mga mountains ay gumuguho. Sabi ni Jesus sa Marcos 9:23, ang lahat ng mga bagay ay pawang mangyayari sa Kaniya na sumasampalataya. Kaya idinedeklara namin na dahil naniniwala kami, ang lahat ng bagay ay posible para sa amin. Idinedeklara namin na ang aming identity ay kay Kristo. Hindi kami ordinary, hindi kami failure, hindi kami walang kwenta. Kami ay mga anak ng Diyos. Sabi sa 1 Juan 3:1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama na tayo'y tatawagin mga anak ng Diyos, at kami ay gayon nga. Kaya idinedeklara namin na kami ay chosen, loved, accepted, at valued ng Diyos. Idinedeklara namin na ang bawat gawa ng aming mga kamay ay pinagpapala. Ang aming trabaho ay successful. Ang aming negosyo ay prosperous. Ang aming ministry ay fruitful. Sabi sa Deuteronomio 28:12, pagpapalain ng Panginoon sa iyo ang iyong kamalig at lahat ng gawa ng iyong kamay. Ang kaya idinedeklara namin na blessed ang lahat ng aming ginagawa. Idinedeklara namin na ang buong linggong ito ay puno ng divine appointments at connections. Mamimit namin ang tamang tao sa tamang oras. Makikita namin ang opportunities na inihanda ng Diyos. Makakagawa kami ng decisions na God-guided at wisdom-filled. Sabi sa Kawikaan 3:17, tumiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang mangagsandig sa iyong sariling unawa. Iyong kilalanin siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Kaya idinideklara namin na ang aming mga landas ay tuwid dahil ginagabayan kami ng Diyos. At sa lahat ng mga deklarasyong ito, aming sinasabi, Amen at Amen. Napakasabi na mangyayari na. Sa pangalan ni Hesukristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon, Panginoon, sa pagtatapos ng aming panalangin ngayong umaga, nais naming magpasalamat sa iyo ng huling beses. Salamat sa oras na ito na nakausap ka namin. Salamat sa privilege na makapanalangin. Salamat sa garantiya na naririnig mo kami. Salamat sa pagmamahal mo na walang hangganan. Salamat sa mga pangako mo na hindi kailanman nabibigo.
Salamat sa mga plano mo para sa amin na mas mataas kaysa sa aming sariling mga plano. Salamat sa bawat araw na binibigay mo, sa bawat hangin na aming nilanghap, sa bawat tibok ng aming puso. At ngayon, Panginoon, habang papaalis na kami mula sa lugar ng panalangin papunta sa mundo ng aksyon, aming itinalaga sa iyo ang susunod na mga oras ng araw na ito. Kung saan man kami pupunta, nandoon ka. Kung sino man ang aming makakasalamuha, sila ay makikita ang iyong liwanag sa amin. Kung ano man ang aming gagawin, ito ay para sa iyong kaluwalhatian. Gawin mo kaming mga instruments ng iyong kapayapaan. Kung saan may galit, magdala kami ng pag-ibig. Kung saan may kalungkutan, magdala kami ng kagalakan. Kung saan may kawalan ng pag-asa, magdala kami ng pag-asa. Kung saan may kadiliman, magdala kami ng liwanag. Aming itinatalaga sa iyo ang aming mga commute, ang aming meetings, ang aming transactions, ang aming conversations. Protektahan mo kami sa mga aksidente, sa mga masasamang tao, sa mga balak ng kaaway. Panatilihin mo kaming alerto pero hindi nag-aalala, prepared, pero hindi paranoid, cautious, pero hindi takot. Bigyan mo kami ng peace na lampas sa pangunawa, ng joy na hindi nakadepende sa circumstances, ng hope na hindi nawawala kahit may storms. At Panginoon, tulungan mo kaming mananatiling faithful buong araw. Alam naming madali na magsimula ng mabuti sa umaga, pero pagdating ng tanghali, nakakalimutan na ang panalangin. Pagdating ng hapon, naiinis na. Pagdating ng gabi, pagod na at wala ng oras para sa iyo. Kaya aming hinihiling na tulungan mo kaming mananatiling connected sa iyo buong araw. Paalalahanin mo kami na mag-pray habang nagtatrabaho. Hikayatin mo kaming mag-worship habang nagko-commute. Turuan mo kaming makita ka sa bawat sitwasyon. At Panginoon, aming ipinagdarasal na ang mga blessing na natanggap namin ngayong umaga sa pamamagitan ng panalangin ay hindi magtapos sa amin. Gawin mo kaming blessing sa iba. Kung mayroong kami, tulungan mo kaming magbahagi. Kung may alam kami, tulungan mo kaming magturo. Kung may kakayahan kami, tulungan mo kaming tumulong. Huwag mo kaming hayaang maging selfish o self-centered. Turuan mo kaming mamuhay, hindi para sa aming sarili, kundi para sa iba at higit sa lahat para sa iyo. Nag-aanyaya rin ako sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, na mag-iwan ng comment sa baba. Ibahagi ninyo kung ano ang pinagdarasal ninyo. Ibahagi ninyo kung paano kayo nakaramdam sa panalangin na ito. Ibahagi ninyo ang inyong testimony kung paano sinagot ng Diyos ang inyong mga panalangin. Dahil ang bawat testimony ay nag-encourage sa iba. Ang bawat kwento ng kabutihan ng Diyos ay nagpapalakas ng faith ng iba. Kaya huwag kayong mahihiyang magbahagi. Ang inyong story ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang tulungan ng ibang tao na maniwala. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat kita na isubscribe na at i-click ang notification bell. Hindi ito tungkol sa numbers o sa pag-abot ng milestones. Ito ay tungkol sa pagiging connected sa isang community ng mga believers na nagtutulungan sa panalangin, na nag-i-encourage sa isa't isa na lumalaban ng spiritual battles ng magkakasama. Bawat umaga, meron kaming bagong panalangin, bagong encouragement, bagong salita mula sa Diyos. Kaya join us sa journey na ito. At sa pagtatapos, nais kong ipatong sa inyo ang blessings ng Panginoon. Ang Diyos ay magpahayag ng kanyang mukha sa iyo at pagkalooban ka ng biyaya. Ang Diyos ay itingin ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ang Diyos ay ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ang Diyos ay pagpalain ka sa pagpasok at sa paglabas. Ang Diyos ay gawing successful ang gawain ng iyong mga kamay. Ang Diyos ay protektahan ang iyong pamilya. Ang Diyos ay pagalingin ang iyong katawan. Ang Diyos ay palakasin ang iyong pananampalataya. Ang Diyos ay itaas ka sa tamang panahon. At ang Diyos ay gawin kang instrumento ng kanyang kabutihan sa mundo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, Amen at Amen. Magkaroon kayo ng blessed at victorious na Lunes. Nakikita ng Diyos ang inyong pagsisikap at pararangalan niya kayo. Magtiwala lang at magpatuloy.
Hanggang sa muli, God bless you all.